Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce our first speaker for today. Handa na ba kayo, guys? Yes! He is the managing editor of Pinoy Weekly, an alternative publication that focuses on underreported stories about the marginalized sectors of society. A native Amadeo Cavite, he studied journalism at the Lyceum of the Philippines University, Manila. In the past 15 years, he has covered and produced in-depth stories on the labor, transportation, urban poor, and agriculture sector, as well on key national and global social-political issues, including human rights, peace, climate change, economics, and international relations. He continues today to advocate for labor rights, press freedom, and people's culture and arts. Ladies and gentlemen, for the topic presence, the role of journalism in empowering the local communities, let us all welcome Mr. Neil Ambion. Kailan po ulit. Ako po si Neil, managing editor ng Pinoy Weekly. 15 years na po akong journalist. Simula po high school sa IJA, sa community radio na radyo natin sila. Tapos sulat din sa publications ng college. Pero yung totoong practice ko sa community journalism ay yung paglabas ng college. Kaya ang aking advocacy ng labor rights dahil sa mahabang panahon ay nasa labor sector. Meron ko editor ako na ang manggagawa, isang labor community leader ng Lalakas. Siguro iba dito na daanan nyo naman na sa school. Mas sa practice lang, mas marirealize nyo kung gaano kabigat yung kailangan accurate lahat ng pangalan, lugar, Mahirap gawin yung gathering ng information. Kailangan lumabas tayo sa kusina, lumabas ng newsroom, pumunta sa communities para doon kunin yung facts, para doon kunin yung katotohanan. Binigay doon, ang poverty ay makaakala, imagination lang yan. Balita ba? Pag yun ang balita mo, hindi yung katotohanan yung balita mo. Anong facts doon sa information? Pumunta tayo sa mga communities at kinuha natin yung information straight from the kung sino man yung naka-experience ng poverty. Makikita natin na hindi siya factor kung sila. Mahirap minsan magtiwala sa mga press release information. So ang trabaho ng journalist doon, i-follow up yung story, tapos kung gusto mong ituloy na story siya, ano yung naging action nila pagkatapos nun, yun, panibago siyang story. Depende rin, kasi halimbawa sa Diaryo naman may mga columns, may mga opinion pages. Kung meron kang columnista na gusto magbigay ng pagtingin mo ng analysis mo ng ano ang pwede nilang gawin, pwede nilalabas din namin sa Diaryo halimbawa. Kung may kailangan, lalo sa mga editorial namin, kung kailangan manawagan ng kumilos, mananawagan ng kumilos. Pero labas na rin sa features ng mga stories most nasa opinion pages. Tapos nagtag ko pala dun sa tanong kanina, nalimutan ko kasi hindi ko may pakita rin yung isang example. May yung dapat na sample ng article ko, kung naalala yung guard na ng hostage sa Green Hills, parang nung pandemic, ang nabalita lang ay, kung hindi pa siya ng hostage, hindi pa mabalita yung kalagayan ng security guards. Nag-interview kami ng maraming security guards. Yung buong article, merong 10 security guards. Walang pangalan lahat yun, walang mukha, walang picture. Pero nakakwento lahat ng mga kinento nila. So parang wala, kung dahil parang 1 minute na lang daw, yun nga, yung aming contact, kung gusto nyo magtanong, marami kami may sasagot sa maraming tanong kung mag-volunteer kayo sa Pinoy Weekly. Ayan, thank you so Bueno,
mukhang Chinese no, kahit ako nakapilito ko siya. Nakita ko nag-comment sa Facebook eh. Anyway, thank you now for that for the kind introduction at maraming salamat ulit sa pag-imbita sa Intermedia Network para maging bahagi no, ng joint seminar. So, sa kapritsyohan ng mga malalaking negosyante na nasa kapamilya. At siguro, kaiba doon sa notion no, ng citizen joint, baka nagkaka-lago-lago. Pero siguro para sa akin, ang community joint ay hindi siya individual, hindi siya as a citizen, pero you're building a community. So kung dito tayo nagmumula sa pagpapakahulugan ng community press, mukhang alam niya na yung challenges. Sa information, yung karapatan nilang malaman yung katotohanan. Kaya kailangan din, ipaglaban din natin yung karapatan nilang magsalita. Kasi kung hindi sila makakapagsalita, anong i-report natin?